Hello. Bago tayo mag-proceed sa ating chapter 106, gusto ko munang sabihin sa inyo na magkakaroon tayo ng kaunting technical problem magmula sa chapter 106 hanggang sa hindi ko pa masabing chapters. Nawalan kasi ng wifi kami dito sa bahay at hindi ko pa alam kung kailan magiging okay, kung kailan mapupuntahan ng technician. Bali ang mawawala lang naman ay yung panels na may mga nakasulat na word. Bali ang mangyayari, boses lang ang makikita ninyo tapos maglalagay ako ng kaunting slow motion video na nagbabasketball, mga ganun lang. Bali babalik lang sa normal yung video kapag naging okay na yung wifi. Hindi ko lang kung anong araw mapupuntahan ng technician eh. Hindi kasi mag-open yung Canva ko. Hindi ako mapag-edit ng panels kasi yung data dito sa lugar namin, yung mobile data, mahina. At yun ang problema, hindi mag-open ng Canva kaya hindi ako mapag-edit ng panels sa mga nagbabasa ng walang boses. Kaya pasensya na. Kaysa naman madelay ang ating update, ang ginawa ko lang ay ito. Maraming salamat. Kinben Book 5, Chapter 106. Napatayo ang ilang manunood nang biglang ibinaba ni Mendez ang hawak niya sa bola. Dito na nga rin nila nakita na bago pa man lumapag sa sahig ang mga paa ng player na iyon, ay napakawalan na niya ito. Sina Rayos at Gamboa nga ay napaseryoso na lang din at napatingin sa basket. Naroon na nga ang bola at nilamon ito nito na nagpakawala ng malakas na cheer para kay Mendez na napaupo pa sa sahig matapos niyang lumapag. Isang reverse layup ang ginawa ni Mendez na nagbalik ng kalamangan nila sa Mangyans sa 20. Nagwala nga ang kanyang mga fans nang makita iyon. Si Ricky nga ay agad ding tumakbo papunta sa kanyang mga kasamahan. Nilampasan nga rin niya si Lastimosa na hindi na niya pinadaanan ng tingin matapos ang magandang play na kanyang ginawa. Kumawala nga rin ang apira nila ni Marlon magbuo at si Ricky ay napangiti pa rito. Nice pass Kuya Marlon. Wika nga ni Ricky at dito na nga sila tumakbo papunta sa side ng Oxy para sa depensa. Si Coach Barcibal naman ay napakuyom na lang dahil sa nangyari. Maging siya nga ay napahanga sa reverse layup na iyon laban sa dalawa niyang malaking mga players. Napasigaw na nga lang siya kay Rayos at sinabing ito na ang mapunta sa sentrong posisyon. Si Lastimosa naman ay pinalipat na niya sa point guard position. Nasa Oxy na nga muli ang possession at naging maingat na nga si Kyle sa pagpapatalbog ng bola. Dito na nga rin siya napatingin kay Ricky na mukhang tatapusin na raw ang laro ngayon. Hindi pwede. Kailangang magkaroon ng game 3. Sabi pa nga ni Kyle sa sarili at napatingin nga siya sa kanyang mga kakampi. Si Gamboa nga ay agad na lumapit para sa screen na mabilis naman niyang ginamit. Tumalon nga rin agad siya para sa isang off-screen shot at dito naman nga ay biglang lumitaw si Baron Cimeron na itinodo ang kanyang pagtalon. Napangiti naman si Kyle at dito nga ay isang extra pass ang kanyang ginawa papunta kay Gamboa na dumaan sa kanyang likuran. Hinabol nga ito ni Mendez at sa pagsambot ni Julius ay agad siyang tumalon para magpakawala ng isang mabilisang tres na hindi naman naabutan ng katapat nito. Paglapag nga ni Gamboa ay agad siyang napadasal na sana raw ay pumasok ang bola. Kasabay nga rin noon ay ang biglang pagtakbo ni Lastimosa sa basket na mabilis na hinabol ni Baron. Nagmintis nga ang tres ni Gamboa na ikinaseryoso ni Coach Barcibal. Ang mga players naman sa ilalim ng basket ay agad na nagtalunan para sa rebound. 4 naman lalaro nga ng Oxy ang naroon at si Marlon at Carlo nga ay napaseryoso na lang dahil sa kagustuhan ng kalaban na makuha ang offensive rebound. Umangat na nga lang muli pataas ang bola dahil nga sa dami ng palad na tumama roon. Akin pa rin iyan. Bulalas nga ni Kyle at ang mga fans niya ay nagwala agad nang makita ang malakas na rebound niya. Si Baron naman ay mabilis na humakbang palapit dito para paluin ang bolang hawak ni Lastimosa. Mabilis namang gumalaw ang mga kamay ni Lastimosa palayo kay Cimeron at pagkatapos noon ay napatingin siya sa basket at dito na nga siya tumalon pa atras at pinakawalan ang bolang nasa kanyang mga kamay. Isang semi-fade away jump shot ang kanyang ginawa at si Marlon nga ay napaseryoso nang hindi niya matamaan ang bolang pinakawalan nito. Tumama naman ang bola sa bakal ng ring at tumalbog ito pabalik sa loob ng basket na nagpakuyom kay Kyle sa kanyang paglapag. Isang tough shot daw iyon, sabi ng commentator.
at mabilis din niyang pinagbabantayan ng mga players ng Oxy ang mga manlalaro ng Kalapan. Pagsambot nga ni Mendez ay agad siyang hinarangan ni Kyle sa kanyang pagharap. Si Maki naman ay mabilis at tumakbo sa likuran ni Ricky at dito na nga nagkaroon ng kaseryosohan sa mga mata ng dalawang magkakampi. Si Lastimosa ay napatingin kay Maki. Nakasunod din naman ni Venturina. Si Ricky naman ay agad ay binato sa sahig ang bola at nasambot ito ni Carlo Ibanez na agad na iniwasan si Rayos na bumigla ng sundot dito. Nagtakbuhan na nga ang mga players nang makaligtas ang Kalapan sa mahigpit na depensa ng Oxy. Si Mendez naman ay agad na tumakbo papunta kay Carlo at si Lastimosa naman ay mabilis na iginalaw ang mga mata sa paligid. Pinagmasdan nga niya ang pwestuhan ng mga kalaban at nakita niya ang pagposte ni Magbuo kay Rayos at mukhang ito na naman daw ang gagawing play ng Kalapan. Si Mendez naman nga ng oras na iyon ay biglang tumayo sa tabi ni Ibanez at isang screen iyon. Wala ngang humihinto sa isang pwesto sa mga players ng dalawang teams. Si Maki naman ay pasimpleng tinulak si Venturina at tumakbo palayo rito. Nakita naman nga ito ni Lastimosa at sa pagpasa ni Ibanez sa bola ay napangiti na lang siya dahil tama raw ang kanyang hula. Sa sentro nga na si Magbuo nagdiretso ang bola na agad naman niyang na-intercept. Isang steal ang ginawa ni Lastimosa na nagpaingay sa kanyang mga fans. Kaso isang steal din ang ginawa ni Mendez na agad ding nagpatahimik sa fans ni Kyle. Nagulo naman ang galaw ng mga naka-purple dahil sa steal din ni Mendez. Sina Gamboa at Venturina kasi ay tumakbo agad sa side nila. Dahil naman dito ay makikita ang paglayo ni Mendez kay Lastimosa na agad siyang dinepensahan. Hindi na dapat pang mahabol ang score namin sa pagkakataong ito. Sabi pa nga ni Ricky sa sarili at sa pag-abante niya ay bigla nga niyang pinatalbog ang bola sa kanyang likuran. Sinambot nga ito ng kanyang kaliwang kamay at dito nga ay gumalaw na siya para mag-sidestep na kinaseryoso ni Lastimosa. Dumating nga rin si Maki at ito ang marahang sumira sa depensa ni Kyle dahil sa pagtingin niya kay Mendez ay isang step back jump shot pala ang gagawin nito. Ang mga manonood nga ay napaseryoso dahil sa malaking hakbang nito paatras. Habang nasa ere nga ay makikita ang magandang forma ng katawan nito at pagkatapos noon ay doon na niya pinakawala ng bola na nagpalunok sa mga manonood. Hindi nga naabutan ni Kyle ang bola dahil mas tinaasan ni Ricky ang bitaw roon. Mautak talaga ang isang ito. Sabi na nga lang ni Lastimosa sa kanyang sarili at sa paglabag nilang dalawa ay doon na nga rin nila narinig ang paghalit ng bola sa basket. Ang mga manonood nga ay napakuyom dahil sa ginawang iyon ni Mendez. Wala man lang daw itong katakot-takot na gumawa ng ganoong klaseng tira sa harapan ng isang mahusay na manlalaro na nasa 6-footer ang taas. Napangiti naman si Maki sa ginawang iyon ni Ricky. Pinapakita raw nito kay Kyle na kahit matangkad siya ay hindi ito magdadalawang isip na magpakawala ng harapang jump shot laban dito. Tila pinapakita raw ni Mendez sa lahat na wala siyang pwedeng katakutan. Alam kong hindi ako matangkad pero kaya ko rin gawin ang ginagawa ng mga matatangkad na players. Sabi nga ni Ricky sa sarili na mabilis na humanda para sa pagdepensa nila sa kalaban. Hindi kami pahabulin ng Kalapan. Nasabi na nga lang ni Gamboa na napatingin sa kakampi niyang si Kyle. Makikita nga rin ang pagseryoso ni Gomez at Rayos. Tila nga may masama silang pinaplano. At kung ito raw ang sisira sa momentum ng kalaban ay handa raw silang gawin ito. Tumakbo nga si Gamboa at Gomez para magbigay ng screen kay Kyle na siyang sumambot sa bola. Nang makita naman ni Maki at Ricky ang paglapit ng dalawa ay napagpasyahan na lang nga nilang tumakbo sa side ng kalaban upang doon mag-abang. Huwag natin silang paiskurin. Bulalas pa nga ni Maki na kinasigaw naman ng mga kakampi niya. Si Kyle nga ay napangiti sa narinig niya at sa pagdating niya sa kanilang side ay bigla na lang niyang nilampasan si Mendez. Mabilis sa pagkilos na nga ang ginawa ni Lastimosa at sa paghabol ni Ricky ay siya naman pagbangga niya ng malakas kay Gamboa. Agad din siyang napaupo dahil may hindi pangkaraniwang pwersa iyon. Napaseryoso naman si Coach Isaiah nang makita ito. Tila may foul daw pero walang naging silbato ang referee dahil maganda ang execution na ginawa ni Gamboa na agad ding tumakbo para humabol kay Lastimosa. Dito naman nga napahanda sina Ibanez at Magbuo. Si Baro naman ay biglang nilampasan si Kyle at biglang hinaklit ang bola sa possession nito. Napangiti naman si Lastimosa na bumigla ng hinto na naging dahilan upang si Cimeron ay mapadiretso sa sahig. Isang highlight play nga iyon at sa pagdating ni Lastimosa sa harapan ng basket
ay walang takot din siyang tumalon. Wala rin akong takot, Ricky. Sabi pa nga ni Lastimosa sa sarili at sa pagharang sa kanya ni Ibanez ay dito na nga niya itinodo ang pagbaba ng dalawang kamay niya sa bola. Ang mga nasa malapit nga ay napanganga na lang nang idakdak ni Lastimosa ang bola sa harapan ng defender na si Ibanez. Nayanig ang board sa pagbiti ni Lastimosa sa basket. Si Ibanez naman ay bumagsak sa ibaba at natawagan pa ito ng foul. Paglapag nga ni Kyle ay napakuyong pa siya at makikitang may gigil sa kanyang mga labi na humarap sa kanyang mga kasamahan. Hindi pa tayo talo, huwag kayong panghinaan ng loob. Bulalas pa nga ni Kyle at ito nga ang nagtaas ng kumpiyansa ng kanyang mga kakampi na agad niyang sumigaw ng malakas. Napaseryoso naman sina Ricky at Maki nang marinig iyon. Sa pagdating naman ng bola sa palad ni Kyle para sa bonus shot ay naipasok din nga niya ito na naging dahilan upang mapagtagumpayan niya ang isang 3-point play. 49-32 nga ang naging score matapos iyon. Si Carlo naman ay nagpakalma na lang ng sarili dahil hindi niya matanggap na nagawa sa kanya iyon ni Lastimosa nang ganoon na lang. Parang ang sumakit din ang shooting hand niya dahil natamaan din naman niya ang bola. Kaso malakas ang naging puwersa ni Lastimosa na naging dahilan upang ang kanyang kamay ay tumama sa bakal ng ring. Napatingin na nga lang si Carlo sa kanyang mga kasamahan at naghanda na para sa pagpunta ng possession sa kanila. Isang full court defense na naman nga ang ginawa ng Oxy at pagsambot ni Ricky ay agad din niyang ipinasa ang bola kay Maki na agad ding iniwasan ng defender na si Venturina sa pamamagitan ng kanyang mabilis na pagtakbo. Naitawid nga ng kalapan ng bola at habang pinapatalbog ni Maki ito ay sandali rin siyang napatingin sa kanyang mga kakampi sa paligid. Second quarter pa lang, marami pang pwedeng mangyari sa labang ito. Hindi pa rin sumusuko si Kyle na alam kong hindi mangyayari. Sabi nga ni Maki sa sarili na agad na iniiwas ang bola kay Venturina. Isang mabilis na sidestep din nga ang kanyang ginawa na naging dahilan upang malampasan niya ang kanyang defender. Ang bilis. Nasabi na nga lang ni Mark Venturina na bigla na nga lang bumangga sa player na si Magbuo. May nakaabang din palang screen sa kanya ng mga oras na iyon at makikita naman nga si Rayos na agad na hinarangan si Romero. Kaso, bumigla ng hinto si Maki at dito na nga niya pinasayaw sa kanyang bilis si Rayos na ikinawaw ng mga manonood. Matapos ang pagkaliwa ni Maki ay bumigla siya ng abante na naging dahilan upang si Rayos ay tuluyan na niyang maiwanan. Nakikita na nga ni Maki ang basket at dito na nga siya dumiretso. Napangiti pa nga siya dahil sa kanyang pagtalon ay dito na nga rin tumalon si Lastimosa na nagmula sa kanyang kanan. Nako, kumagat ka sa fake ko. Sabi nga ni Maki na makikita ang pagngiti sa labi. Kaso nakangiti rin si Kyle dahil mula sa tabi ni Maki ay biglang may isa pang player ang humaklit ng bolang hawak niya. Isang steal ang nagawa ni Gomez. Paglapag naman ni Lastimosa ay agad na dumiretso rito ang bola at mabilis ding humarang si Gomez kay Romero. Kumaripas nga ng takbo si Lastimosa habang pinapatalbog ang bola at sa paglapit naman ni Mendez ay siya namang pagtaas niya rito at agad niyang ibinato ito kay Gamboa na sinasabayan ni Cimeron. Napangiti naman ng marahan si Mendez dahil doon. Pagkasambot naman ni Gamboa ay bumigla siya ng abante laban sa sumabay sa kanyang si Cimeron. Hindi mo ako kaya, Cimeron. Bulalas si Gamboa na binigla si Cimeron ng hinto. Sinimplihan niya rin ito ng tulak sa tuhod na naging dahilan upang si Baron ay mapaupo sa sahig ng court na ikinatayo agad ng mga manonood. Tinulak mo ako! Bulalas na nga lang ni Baron at nang tingnan niya si Gamboa ay makikita na nga ang pagtalo nito sa 3-point area. Pinakawalan na nito ang bola at sa paglapag nito ay agad itong nag-flex ng biceps kay Baron dahil hinalit nga ng tira niya ang basket nang pumasok ito. Panis. Bulalas pa nga ni Gamboa na halatang inaasar si Cimeron sa ginawa nito. Napatayo naman agad si Baron at hiningi ang bola mula kay Marlon. Ayaw pa nga sanang ipasa ni Magbuo rito ang bola kaso pinagbigyan niya ito at sa pag-atake nga ni Baron sa depensa ni Gamboa ay doon na nga napakuyom si Coach Isaiah dahil biglang natawagan ng offensive foul ang kanyang player. Natigilan na nga lang si Baron nang mapatingin sa nakahigang si Gamboa. Sumigaw pa nga ito dahil nagtagumpay ang pagharang niya. Offensive foul nga ang ibinigay ng referee kay Baron na nagpakuyom sa kamao nito. Kuya Baron, relax! Bulalas nga kaagad ni Mendez. Hoy Baron, umayos ka! Uwi ka naman ni Maki na itinulak si Baron palayo kay Gamboa.
Sasabihin ko muna kay coach na paupuin ka na. Dagdag pa nga ni Maki na ikinakuyom na lang ni Baron. Huwag mo kuyang pilitin. Ganito ang gagawin natin. Ako ang bahala sa pasa. Basta bigyan mo ako ng magandang pwestuhan mula sa iyo. Wika naman ni Ricky na parang sinasabi kay Baron na papasahan siya nito ng bola para makabawi sa kalaban. Pagkatayo naman ni Gamboa ay agad siyang inapira ni Kyle. Nice ang ginawa mo, atin na ngayon ang bola. Dapat ay maka-score ulit tayo para maibaba na natin sa single digit ang lamang nila bago matapos ang first half. Sabi nga ni Kyle sa mga kasamahan niya, sabay tanong din sa kanyang sarili na, kaya ba namin mag-comeback laban kina Maki at Ricky?